mapagpalang hapon po muli at pakinggan po muna natin ang awit bago po tayo magpatuloy. Lahat po tayo ay yumuko. Aming Diyos na tapat at mabuti, patuloy kaming lumalapit at nagpapasalamat. Patuloy na dumudulog at nakikiusap sa iyong kabanal-banalang harapan. Ama, pakalinisin mo po ang aming mga puso. Hayaan mo na sa mga oras na ito ay ialay namin sa iyo ang gawain ito, Diyos na dakila. Simula aming Ama sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, hayaan mo, O Diyos, na buksan mo ang aming mga puso at isipan. Patuloy po, O Ama, na ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita na aming pag-uusapan sa hapong ito. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na laging tinatawagan na patuloy na dumirinig sa lahat ng aming mga panalangin. Banal na Espiritu ng Diyos, patuloy kang lumagay sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang siyang patuloy na magturo at magpaunawa sa amin ng iyong mensahe. Hayaan mo na hanggang sa matapos ang gawain ito. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang siyang madakila at mataas ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Samahan mo po kami. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagkilos at galaw ng iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus na po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. So, muli po ay pinagpala ng Diyos ang hapon ito. At sa pagpapatuloy po, samahan po ninyo akong buksan sa aklat ng mga awit. Psalms 141 from verse 1 hanggang 2. Dalawang talata lamang po itong nais kong iwan sa buhay ng bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating panalangin, bago natin dalhin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. So, ang sabi po sa aklat ng awit, kabanatang 141, talatang 1 hanggang 2. In Psalms chapter 141, from verse 1 hanggang verse 2. Ang sabi sa verse 1, O Lord, I call upon you. Hasten to me. Give ear to my voice when I call to you. Give ear. Ulitin ko po. O Lord, I call upon you. Hasten to me. Give ear to my voice when I call to you. Verse 2. Let my prayer be counted as in sins before you. And lifting up of my hands an evening sacrifice.
Sa iyo, Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insinso. Ariing panggabing handog ko sa iyo. So yun po yung sinasabi ng aklat po ng awit o ng Psalms. At ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo, ay ang patungkol po sa pagbabago ng sigasig o dynamic of fervency. The dynamic of fervency. Ang hirap po magbigkas ng mga banyagang salita, kaya ho natin patuloy na pinag-aaralan. The dynamic of fervency o ang tinatawag na pagbabago ng sigasig. Yun po. So kung titingnan po natin kasi pag sinabing the dynamic of desire and fervency are closely related. Ibig sabihin, ang pagbabago-bago ng pagnanasa o pagiging maalab na malapit na kaugnay. Ibig sabihin, yung dynamic at saka yung fervency, halos, kumbaga sa is magkapatid. Magkakaugnay at malapit na nakahulugan na sinasabi doon sa tinatawag na dynamic or yung fervency ay bagaman ibang salita, subalit magkakalapit lang po sila. Magkakaugnay na ibig sabihin at magkakaugnay na gawain. So, iisa po ang pinatutunguhan. At ang sabi pong ganon, yet each has something special to contribute to prevailing prayer. Ang sabi pong ganon, ang bawat isa ay may mahalagang kontribusyon sa pagnanasa sa panalangin. So yun, kaya nga, bagaman ibang salita, subalit, may kontribusyon po sila. Iisa ang pagnanasa sa tinatawag na panalangin o pagdating sa ating mga panalangin. At kung titingnan po natin, ang sabing ganon, each supports and strengthens the others. Ibig sabihin, sumusuporta ka upang, sabing ganon, magpalakasan sa isa't isa. O ang bawat isa ay sumusuporta at nagpapalakas sa isa't isa. So nakuha niyo po yung dynamic at saka yung fervency. So yan po ang haba, no? Dalawang salita lang, pero ang haba ng pinatutunguhan niya. At ang sabi ganon, each is essential in its own right. Bawat isa ay mahalaga sa sarili nitong karapatan. Nakukuha niyo po. At una, ang sabing ganon, pag sinabing dynamic or fervency, ang una po ay desire has more to do with hunger and urgency. Ang pagnanasa ay higit na gawain sa kagutuman at pagpipilit. Ang pagnanasa. Tingnan niyo po, pag sinabing pagnanasa o nagnanasa ka, talagang hindi mo siya tinitigilan. Ano po? Hanggat hindi mo siya nakukuha. Subalit, kapag ka ikaw ay nagugutom, base dito sa sinasabing kahulugan niya, pagka ikaw ay nakakain, tapos na. Nakakain ka na nawala na yung gutom mo. Hindi kagaya ng pagnanasa. Pag sinabi mong pagnanasa, nananatili yung pagnanasa mo na anong pagnanasa? Na ibigay ng Diyos sa iyo ang iyong kahilingan. So hanggat hindi na ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahilingan mo sa pamamagitan ng iyong panalangin, panatilihin mo ang pagnanasa mo na magpatuloy ka sa pananalangin sa Diyos. Yun po siya. At ang pangalawa,
Yung fervency has more to do with fashion and zeal. Higit na may kinalaman ang kasigasigan sa pagkahilig at sigasig. Pagkahilig at sigasig. Ang sabi pong ganon. So, ang sabi po ng ganon, may kinalaman po ito. Fashion is yung ating pagpapakumbaba. More fashion, patuloy kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa bawat minuto, sa bawat sandali ng ating buhay, panatilihin po natin ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Upang yung ating mga pagnanasa sa panalangin, yung ating pagsusumigasig sa panalangin at pagsusumigasig natin na sumunod sa kalooban ng Diyos, ito ay ating makamtan. So, yun po yun. Ang sabing gano'n sa pangatlo, desire is born in need. Ang pagnanasa ay ipinanganak na nangangailangan. So, nakuha niyo po. Kapag ka ikaw pala ay nangangailangan, doon lamang isinisilang sa puso mo ang tinatawag na pagnanasa. So, ang dami, no? Doon lamang kasi hindi ka magnanasa kung hindi mo kailangan. Wala kang kailangan sa buhay, hindi ka magnanasa. Kaya nga ang buhay ng isang tao, kapag wala siyang pagnanasa, na maramdaman at maranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, walang saysay ang buhay ng taong ito. Nakukuha niyo po? Kaya nga, bilang tayo ay mananampalataya, kinakailangan meron po tayong pagnanasa at meron po tayong pangangailangan upang yung pagnanasa na yon ay maisilang sa puso ng bawat isa sa atin. Yun po siya. Ganun napakaliit na salita. Dalawang salita pero napakahaba ng kasaysayan na magdudulot ng kabutihan sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Pang-apat, pag sinabi kong fervency is born in love. Ibig sabihin, yung fervency o yung ang taimtim ay ipinanganak sa pag-ibig. Nakuha nyo? Kasi, February na po month of love. So, ang topic po natin is love. Kaya ngayon, yung fervency ay isinisilang to sa pagnanasa ng pag-ibig. Nakuha niyo po? So, fervency is born in love, ipinanganak ng may pag-ibig. Ang taimtim ay ipinanganak sa pag-ibig. We need eyes that see the need and a heart burning with love. Sarap pakinggan, ano po? Kailangan natin ng mata upang makita ang pangangailangan at pusong nag-aalab ng pag-ibig. Spiritual eyes po ang nais kong bigyan ng diin sa inyo. Mata na kailangang makita po natin. Kailangan ang spiritual eyes po natin ay mabuksan sa katotohanan ng buhay. Dahil ito na po ang panahon na kung saan ay buong mundo ay nililigalig na. Tanda na malapit na at nalalapit na ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung noong panahon ay hindi isinilang sa puso natin ang pagnanasa na manalangin at makipag-ugnayan sa Diyos, nawa sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pagmamahal natin sa Diyos ay maisila ang pagnanasa na yon. Sapagkat yung pagnanasa natin sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, yung pagnanasa natin sa pananalangin, yung pagnanasa natin na makamtan ang kapangyarihan niya, yung pagnanasa natin na makita at
at makagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin, maisisilang lamang po yun kung ang puso ng bawat isa sa atin ay tunay na may pag-ibig sa Diyos. Yun po siya. So, dalawang bagay lamang po ang iiwanan kong mensahe sa inyo bago po tayo tungo sa ating pananalangin. Tandaan po natin na ang ating mga puso ay dapat mayroong maalab na pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung may maalab na pagmamahal sa Diyos ang ating mga puso, para ho tayong sanggol na laging nagugutom at nananabik sa gatas, upang ang ating katawan, ang ating mga tiyan ay mabusog at masidlan po ang ating tiyan ng pagkain. Kung papaano ang sanggol ay umiiyak pag nakakaramdam ng gutom, naway ganun din po ang bawat isa sa atin. Lagi tayong umiyak sa Diyos upang ang maalab na pagmamahal natin sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kapangyarihan ay maisilang sa puso ng bawat isa sa atin. Ano pong sabi sa verse 1 na ating binasa? Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, sana'y dinggin. So ano po yung number 1? Diringgin ng Diyos ang iyong dalangin. Makinig pong mabuti. Ang sabi sa aklat po ng Jeremias chapter 33 verse 3, Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have that you have not known. Ang sabi po niya, kung tatawag ka sa akin, ako ay ikaw. Kung tatawag ka sa akin, ikaw ay aking sasagutin. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo mauunawaan. Yun po ang dalangin ni David. Ano po ang dalangin ni David sa verse 1? Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, sana'y dinggin. Sumagot po ang Diyos. Kung tatawag ka sa akin, ikaw ay aking sasagutin. At ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo kayang unawain. Simple. Ano po? Pero ibang klase ang kapangyarihan ng Diyos. Doon po yun. Kaya nga kung titingnan natin, ano pa nga ba ang hahanapin natin? Hindi naman ito sa kung anong sikta, di ba? Simple lamang po, ang pagtawag lamang po natin, ang maalab na pagmamahal ang ibigay natin sa Diyos. Sapagkat kung may maalab tayong pagmamahal sa Kanya, ihahanap-hanapin natin ang Kanyang mga salita. Hahanap-hanapin natin ang Kanyang presensya. At magsusumigasig tayo para makamtan kung anuman yung ating mga kahilingan sa ating mga panalangin. Dahil ang sabi sa Matthew chapter 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Ito po. Paano mo makakamtan, ang sabi sa Tagalog ano man na hingin ninyo sa panalangin, ang kinin ninyong natanggap na ninyo ito at inyo nga itong matatanggap. Pero pagdating sa English translation, ano po sabi niya? And whatever you ask in prayer, you will receive it if you have faith. Oh, di ba? Matatanggap mo lamang ang kahilingan mo sa panalangin kung meron kang pananampalataya. Kahit na punuin mo yung buong lugar,
kung wala ka namang pananampalataya. Diba? Napakasimple. Panampalatayanan mo. Sa oras na meron kang kahilingan sa Kanya, manampalataya ka lang na ibibigay niya ito at talagang ibibigay niya ito sa'yo. Dahil nga wala pong imposible sa Kanya. Ang inaantay lamang po ng Diyos ay ang maalab nating pagnanasa upang makamtan natin at maranasan natin ang Kanyang kapangyarihan. Pangalawa, ang inyong panalangin at handog mo sa Diyos. Ang iyong panalangin ay handog mo sa Diyos. Sa verse 2. Ano po sabi sa verse 2? Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo. Masarap na samyo, handog na insinso. Ariing panggabing handog ko sa iyo. Yan po yung kataga na binitawan ni David o panalangin ni David. Kaya nga anong sabi? Ang iyong panalangin ay handog mo sa Diyos. Kapag ka ikaw ay nagmamahal sa Diyos at meron kang pagnanasa, ang bawat panalangin mo ay inihahandog mo yan sa Kanya. Kaya nga kung ikaw ay hindi ka nananalangin, ano ang handog mo sa Diyos? Di ba wala? Kasi wala kang panalangin eh. Wala kang oras sa pananalangin eh. So anong ihahandog natin sa Diyos? Eh hindi naman ho tayo kagaya noong panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na kapag ka naghahandog ay magpapatay o magkakatay ng mga turo o ng mga tupa o ng baka na mga malulusog upang ihandog. Eh tapos na eh. Tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay na siya sa krus para po sa buhay ng bawat isa sa atin. So anong magiging handog natin sa Kanya? Yung ating mga buhay, yung ating mga panalangin. So kung hindi ka nga nakakapaghandog sa Diyos ng panalangin, buhay mo pa kaya? Di po ba? Simulan mo sa pagbukas ng iyong puso sa Kanya upang maihandog mo sa Kanya ang panalangin. At sa oras na ikaw ay naghahandog ng panalangin sa Kanya, maging buhay mo man ay kayang maihandog sa Diyos. Ano pong sabi sa Psalms chapter 28 verse 2? Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan. Taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. So, ayan po ang pakiusap ni David. Kapag ako ay humingi ng tulong sa iyo, ako ay pakinggan. Ang sabi niya. Ang sabi, nakataas ang kanyang kamay na dumudulog sa templo ng Diyos na banal. Yun po ang kanyang pakiusap. Kaya nga sa bawat panalangin po natin, mas masarap na kung meron po tayong sariling silid, sariling kwarto, lumuhod ka sa Diyos, itaas mo ang iyong kamay, simulan mo ang pananambahan sa Kanya, hanggat sa dumating ang oras ng pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo. At ang panalangin mo'y doon mo sabihin, at tinitiyak ko sa iyo, ang Diyos ay gagawa ng himala sa buhay mo. At hindi ho tayo pwedeng magkamali at hindi ho tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Tingnan po natin si Zacarias. Sa Luke, kung mababasa niyo po ang Luke chapter 1, verse 5 hanggang 25 po ito. Ang kasaysayan ng pagsilang ni Juan Bautista. Si Zacarias at si Elizabeth ay mag-asawa. Baon po si Elizabeth. Hindi po sila magkaanak. So matatanda na po sila. Subalit palibhasa kasi si Elizabeth ay sa lahi ng mga Levita, si Zacarias po ay naglilingkod po siya sa templo. Kaya ang sabi doon, kung mababasa niyo po yung buong verses na yun, buong chapter ng chapter 1 from verse 5 hanggang 26, kung mababasa niyo po doon, ang sabi gano'n, nagpalabunutan po sila. Ang lahi po ng mga Levites ay nagpalabunutan kung sino, kaninong pangalan ang
papasok doon sa dambana upang maghandog sa Diyos. So kung hindi ako nagkakamali doon sa mga sumusunod na verses, nakalagay na 5 days yata yon or 1 linggo, na halimbawa ikaw ang nakatuka, pangalan mo ang nabunot, within 1 week, ikaw yung dudulog sa Diyos upang ikaw ay manalangin at maghandog. So, nung time na nagpalabunutan sila, ay nabunot ang pangalan ni Zacarias. At nang nabunot siya, siya po ang pumasok sa lambanan ng Diyos upang maghandog. So habang siya ay nananalangin, dahil siya nga po ay walang anak, kinausap po siya ng anghel ng Diyos. Kasi related din po ito sa faith, sa pananampalataya. Kaya ako kinakwento sa inyo. Pero para mas maganda, basahin niyo po mamaya. Mukhang mali yata yung kwento ni Pastora. Basahin niyo po mamaya para maintindihan niyo po yung kwento. Yung kasaysayan. So dumating na po doon sa time na habang si Zacarias ay dumudulog at nananalangin sa Diyos, ay nagpakita ang isang anghel ng Diyos. At kinausap siya. At dininig ng Diyos ang kanilang dalangin. Ang sabi ng anghel, ang asawa mong si Elizabeth ay maglilihi, magsisilang ng sanggol. Pero sabi ni Zacarias, paano mangyayari kayong matanda na kaming parehas? Napaka-imposible. Hindi siya nagkaroon ng pananalig sa Diyos. Hindi siya nagkaroon ng pananampalataya at hindi niya inisip na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible. Pag ginusto ng Diyos, talagang ibibigay niya sa'yo. At saka hindi niya inisip na nananalangin nga siya kasi wala nga siyang anak. Bakit nag-aalinlangan pa siya? Kinakailangan na sabi gano'n doon sa binasa natin kanina, manampalataya ka. So anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng anghel na nakausap niya? Ginawa siyang pipi at bingi. Totoo po yung basahin po ninyo. Ginawa siyang pipi at bingi. Anong sabi? Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi nangyayari ang sinasabi sa'yo. Kailan po siya? Ang haba po nung buwan at inilang. At nung time nga na hinandog na yan si Juan Bautista, si John the Baptist, sumulat lang siya kung anong ipapangalan. Hindi ho siya makapagsalita. At nung mangyari na yon, nung inihandog na ang bata, saka pa lamang siya nakapagsalita. So, kailangan pa ba natin magkaroon ng sakit at karamdaman para tayong magkaroon ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Paano kung pag dumating yung sakit at karamdaman, diretso tayong mamatay? Paano natin masusubukan ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya habang ngayon pa lang, kung gusto mo talagang maranasan ang himala ng Diyos sa buhay mo, sumampalataya ka na, magtiwala ka na sa Diyos, na yung Diyos na sinasamba mo at yung Diyos na yung pinaglilingkuran ay buhay at walang imposible sa Kanya. Gaano man kahirap, gaano man kabigat ang kahilingan mo, kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Basta't ang sabing ganon, kinakailangan ang puso mo ay mayroong maalab na pagnanasa at mayroong maalab na pag-ibig sa Diyos upang hanapin, upang pagnasaan ang kapangyarihan niya na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag po tayong manghihinayang. Huwag ka nang magreklamo. Yung sinasabi ng Diyos pag sinabi niya, ano man ang hingin mo sa panalangin, angkinin mo, natanggap mo na ito at mapapasa iyo ito. Kinakailangan lamang ang pananampalataya mo. Simple po yun. Pananampalataya mo lang ang kailangan niya. Ang puso mo ay pag-alabin mo ng pagnanasa na makamtan mo
ang himala at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, at yun ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Lahat po tayo ay umuko at manalangin. Aming Ama, nagsapapasalamat po kami sa iyong mensahe. Nawa ang dalangin lamang po namin, Diyos na dakila, ay patuloy mong pag-alabin sa aming mga puso ang pagnanasa na sa bawat sandali kami ay lumuhod sa iyo, tumawag sa iyo at manampalataya sa iyo na walang imposible sa iyong kapangyarihan. Sapagkat ang iyong kamay ay punong-puno ng pagmamahal, ang iyong puso ay punong-puno ng pag-ibig, ang iyong kapangyarihan ay walang sukat paglagyan sa buhay ng bawat isa. Diyos na tapat, hayaan mo na pagindapatin mo lamang ang puso ng bawat isa sa amin sa puso mo. At pagindapatin mo po, Ama, ang aming isipan sa iyong kaisipan upang huwag kaming magkasala sa iyo. Tulungan mo kami na mamuhay ng may kabanalan at naaayon sa iyong kalooban. Ama, sa mga oras po ito, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng nakapakinig ng iyong mensahe. Hayaan mo lamang, Ama, na idampi mo sa kanilang mga buhay ang kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Silyuhan mo po sa kanilang mga puso ang mga salita mo upang ito'y huwag maagaw ng kaaway. Bagkus ito ang magiging dahilan upang ang pananampalataya ay patuloy na mag-alab sa puso ng bawat isa sa kanila. Diyos na minamahal naming Ama, hayaan mo po na sa bawat hakbang ng kanilang mga buhay, samahan mo po sila. Sa paglulog namin sa iyo sa lahat ng aming mga dalangin, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. At ang bawat isang nanunood sa mga oras na to, nagbigay ng oras at panahon upang mapanood at mapakinggan ang iyong mga salita. Katagpuin mo po sila, aming Diyos. Kung sila man ay nangangailangan ng kaligtasan, iligtas mo po sila. Kung sila man ay nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo po sila. Kung sila man ay nangangailangan ng hanap buhay ng trabaho, magbukas ka ng mga oportunidad, O Diyos, para sa kanilang buhay, alang-alang sa kanilang pamilya, upang sila ay maalis sa kahirapan at kagipitan, Diyos na tapat. Alam po namin na ang pagmamahal mo ay nag-aalab sa iyong puso. Hayaan mo, aming Ama, na sa pamamagitan ng mga himala mo, ay maramdaman ng bawat isang nanunood ang pag-aalab nito, aming Diyos. At aming Ama, kung sila man ay nangangailangan po, Diyos, ng kalakasan, palakasin mo po sila, Diyos na dakila. Kung sila man ay nangangailangan ng kagalingan, pagalingin mo po ang bawat isang may sakit at karamdaman. At ang bawat kahilingan ng bawat isa, O Diyos, sa mga oras na to, ipagkaloob mo po sa kanila. Idalay mo sa kanilang mga puso ang tunay na pagmamahal, patuloy po na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pinupuri ka namin, samahan mo po sila at patuloy mo po silang gabayan at pagpalain. Salamat po sa iyo. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay pinagpala ng Diyos ang araw na to.